Andiyan ka ba? Mahal mo pa ba ako, Lord? Ability doon. Picture. Kaganto. Kaganto, tol. Masyado maging kupal at entitled kasi maraming hindi nagising ngayon. Kaya swerte mo kasi nagising ka pa. Ha? King ina mo. Anyway, episode 7 ng Kantu Thoughts. Welcome at welcome back doon sa mga nanonood. May nanonood ba? 9 subscribers. Haha, 9 subscribers. Welcome sa mga ngayon pala makakita. Welcome sa inyo at doon sa mga nakapanood na welcome back. Medyo matagal kami wala upload. 2 weeks. Sabi namin sabat lang pero 2 weeks ang wala. Pero weird, no? Sabi, 9 subscribers tapos tayo doon, isa. kami 9 isa doon. subscribers pero So, 7 talaga. Ito 2 subscribers. Masaya na kami doon. Ayos lang. Kasi hindi namin, meron kami mga hindi kilala. Pag mga kilala namin, syempre, ano na yan eh, matik eh. Pero pag mga hindi kilala, syempre mas nakakatuwa. Wait lang, no? Huwag kang matatakot May ipis dun sa may gin. Nasa tabi mo. Kaso, kailangan natin mag-commit. Recorded na, pare. Bahal na gumalaw. Gago ka. Tiltong ka ko yan eh. Gusto niya mag-inom eh. Pamutin yan. Tulad siya. Bigla lumipad, no? Tangina niya. Gago siya. First time lang nagka-ipis dito kasi ang tagal ko nawala. Wala talagang ipis. Hindi ako magtataka, tol. Takakila. Fuck you. Anyway, ayun nga. Welcome sa episode 7. Oo nga. Kanto Thoughts. Siguro uploaded na Leave to. the kids alone. Leave the kids alone, yeah, sorry. Uploaded to by siguro this week, no? So, ang tagal nung pahinga rin natin from the Valentine special. Oo. So, mga ilang days din ang inabot eh, no? Sana na-enjoy nyo yung last episode. Sana panood nyo, na-stress din kayo. Napaisip. So ngayon, I don't know kung anong magiging topic. Alam nyo naman kami, laging random thoughts lang. Kung ano yung, saan mapunta yung usapan. Pero, since March na, ang daming ganap ngayon. Madaming mga shit ngayon, tol. Oo, dami talaga. Una sa lahat. Wait lang, sorry. Sige. Gusto ko lang batiin, ang ganda ng placement namin ngayon, ang ganda ng lighting namin, kumpara sa malakaraan. Actually guys, gusto ko lang i-clarify yung mga previous na videos namin, yung sobrang itim ko. Sa lighting lang yun, gumawa akong baluga, sinadya niya talaga, pinapaitiman niya talaga. Gago ka, maitim talaga tayo, boy. Tangin na okay lang yun. Kulay lalaki. Solar boys tayo dati. Pero ganda lightings natin ngayon. Yeah, I'm proud. Oh my God. Yep. Medyo... Mahirap ayusin nun, ha? Pero, adjust pa rin naman sa LUT yan, tol. Iitim ka pa rin. Inang ina! Iitim ka pa din. De, sorry, sige. Kinat off kita kanina. Sabi mo? Yun lang. Sabi ko, ang daming ganap ngayon, March. Ang unang-unang lumalabas sa isip ko, Fire Prevention Month ang March di ba? Mainit eh. Sobrang init. Di ba? Yun yung pinakalagi, bata pa lang tayo. Fire prevention, tinuturuan tayong magpatay ng gamit yung fire extinguisher. Tapos ano ba yun? Drop roll. And twerk. What the fuck? Drop roll and twerk. Nag-twerk habang na may fire? Hey! Fire! Twerk, Drop roll twerk, and twerk. twerk. Lahat nasabay-sabay pa sila. Yuck. Basta yun. So, ramdam naman na siguro ang init ngayon. So, mag-iingat tayo lahat sa sunog. Yung mga overheat ng appliances. Yung mga init ng ulo rin. Nagkakos ng road rage o kapitbahay rage. Kung ano mang klaseng rage yan. So, lagi nyong hahanapan ng time para mag-cool down. May malalamig na tubig. Yung heat stroke. Diba? So, medyo ngayon. Medyo risky ang ngayon. Ang panahon natin ngayon. Parang ang weird, no? After nung Valentine special, bilang yung Fire Prevention Month kasi mainit. So, tapos na mag-init yung tao. So, init na ng panahon.
Si nature, si Mother Nature naman. Sarap pa rin ba mag-ganto pag ganito panahon? Tangina. I-flip ka, hayop ka. Gandad! Wala, hindi. Siyempre, hindi. Depende. Di ba may gano'n? Parang gusto yung pawis na pawis eh. Yuck. Di ba? Yung parang... Malagkit? Naglalangis. Parang matagal mo yak, ang baboy. Anyway, ano pa meron pa sa March? So aside from Fire summer na, prevention. mataas ang kuryente, panigurado. Yan, isa yan. Kasi syempre, panigurado, ipapump up nyo yung ano nyo, yung aircon nyo. So yun nga, yun nagiging cause minsan ng overheat. So maging mindful lang tayo. At saka yung kuryente, patay tayo dyan. Dadali na naman tayo ng Meralco niyan, boy. Feeling ko nga ay parang ayoko mag-aircon eh. Kaso, Wala, mahirapan ka talaga. ayoko naman yung pagbangon ko, yung bakat yung katawan mo dun sa... Naiwan yung kaluluwa mo sa kama. Hindi, Ang tsaka, baboy! takin na, parang bagong ligo ka, no? Alam mo yung memes, pare? Memes ba? Parang short video dati pa. Yung 90s kid daw. Yung nakita ka tutulog ng nanay mo. Tapos may electric fan. Ay, sayang. Pinatay. Ano, Gising mo, gano'n. pagbangon mo, pagtingin mo sa kama mo, kala mo may crime scene, may nakaganon. Ma, tutulog ako. Madula ito yung electric fan. Sayang daw ang ano eh. Sayang daw ang kilowatt per hour. Hindi tayo ng kuryente. Ay, Ayun na ng nga. electric fan. So talagang medyo mag-aaksaya tayo ng kuryente ngayon dahil sa init. Yan, dami pwedeng mangyari. Sunog, heat stroke, init ng ulo sa kalsada. Feeling ko kailangan ko mag-OT para sa kuryente. Oo, yun. Talaga. Pasakit ng Meralco. Tangina nyo! Pero yun ang ano eh. Yun ang tawag dito. Yun man ang purpose nun eh, di ba? Kumbaga, pagdating sa mga gantong panahon na, sagad nyo na, di ba? Kaya nga nagpakabit ng aircon eh. Kaya nga nagtatrabaho ka eh. Sagad nyo na yung aircon doon sa pinaka Eh, pa pag wala kang trabaho. todo niya. Eh, ang kapal ang mukha mo. Kung aircon. Bahala, pawisan ka dyan. Bahala ka man lang. Paligurado, tol. Tambayan na naman mall, no? Ha? Ay, oo. Mall, coffee shop, tapos order mo lang isang baso. Parang last week lang, nung kasama ko si Ermat tsaka si Oo. Ace. Pucha, sa may SM. Meron na sila doon sa parang ground floor na ano eh, may mga beanie bag, may mga ano. Hindi na upuan beanie bag na tol. Gago, may natutulog. Ganun. Akala ko, puta, meron siyang talent na ginagawa, nagpapahinga lang. Hindi, talagang ano siya. Ang kapal ng mukha nyo. Sabi ko, uupo dapat kami. Kasi sabi ko, puta, baka pala tululaway na tong ano eh. Hindi na. Pero matik yun. Daming tao sa mall niyan. Weekends Pero, lalo. understandable naman kasi gusto magtipid ng tao eh. Oo. Sa taas ng kuryente, tas yung init. Ay, electric pan, nagiging oven eh. Di ba? Pag naka-fan ka lang, Parang iniihawan oo, eh, no? para kang nagiging barbecue. Grabe yun. Ay, huwag na kayo magtipid. Minsan lang naman yan. Ilang buwan lang yan. Ang Crank that aircon. Tapos, pang aircon ang pang bawi sa init ng mga walang masyadong budget, ligo lang eh. Kaya lagi ka maliligo. oo, talaga. 4 times ka, 3 times ka Oo. maliligo sa isang araw. Oo. Tsaka ang mga ngayon, ang aangat naman ngayon, tol, yung mga palamig na mga halo-halo, yan Ay, na. gagi, masarap yun, tol. Yan ang masarap ang inegosyo ngayon. Oo. Diba? Halo-halo, ano pa ba? Tsaka ang puta. Halo-halo, yung saging Ay, kunyelo, mais mais kunyelo, lahat na yinelo. Bakit yun naalala ko dati nung elementary tayo? Parang may yung binibenta nilang mga ganon, may condition. Anong condition? Saging kung yelo. Parang kasi saging kung yelo, mais kung yelo. Parang, Parang, anong consequence ito? surprise ka na lang, no? Ay, nakalagay eh, saging kung yelo. Paano kung hindi yelo? Paano kung plain lang gusto mo? Oo. Yellow lang pala mo. Eh, gago gusto ko yung parang gatas lang, tsaka yellow. Oo, yelo gatas. Tapos may konting asukal. O, arnibal, Arnibal. Sarap. Tomboy yung Ano mo sa tomboy? Scramble pala yun. Ba't lagi dito sa mga nagtitinda sa paligid nyo tomboy, tol? Mga sobrang diskarte ng mga tomboy Yung dito. karinderya dyan, tomboy, Bakery. lahat, bakery, tomboy. Oo, parang sila lang buo-buo ng economy ngayon eh. Tomboy. Oo nga, tol. Tangin lapit ng mga tomboy dito sa inyo. Eh kasi, tangina kasi pag baklang kanal, panigurado, inuman lang yan, away sa kalsada. Ewan ko pare, ngayon nakikita ko mga video ngayon, para sila lagi na yung pagsuntukan.
Lagi sila na pag-away, tol. Di ba nung nag-drive tayo nakaraan? Bakla rin yun? Hindi, yung yung nagkahalongkat ng basura. Bakla siya? Di ba? Isang grupo. Oo. Oo, yung mga batang kanal. Yung kalsada, sobrang dahing kalat, nakakalat mga basura. Akala yung mga aso nagkalat. Pag diretso namin, putya, yung isang grupo ng mga, mga bading, nagkakalat ng basura. Parang sila nakainom no? Oo, malamang yun. Tangina, kung gagawin mo ng matino ka nun, di ka matino nun, boy. Ano yun? Ang pangit ng trip nila. Pagkatapos mag-inom. Lahat tayong pang inom eh. Baka Basura trip. Tara, kalkal tayo basura. Basura po. Hindi, legit yun. Tangina, good Sayang niya namin na videohan. Sana share din namin sa inyo. Okay din yun Mga bakla. Tapos nagkakalat sa kalsada. Yung mga... Kasi basura day siguro na next day yun. Kaya maraming basura. Pinagsisipa. Pero baboy nila, tol. Sana may sumabit na tayo sa ang pangit ng banding nila, tol. Basura trip. Or baka naman nangangalakal sila, tol. Kaso, nasa kalsada na yung wala silang dali. Wala nga. Nagkakalat nga sila. Kingiinan nyo kung sino man kayo. Ayoko maging, misogynist ba yun? Hindi ba babae yun? Homophobic. Ayoko maging bigot, pero tangina ng mga baklang yun, tol. Nagkalat talaga sila, literal. Sira ulo Anyway, ganoon sila Tanggapin na lang daw, sabi ng society. Sige. Ikaw, tol, ano mo ngayon? Dati kasi nung bata tayo, pag gantong panahon na, excited na tayo sa mga... Summer trip? Oo, di ba? Magsa-summer vacation kasi syempre, so may mga mga family niyan, meron ng mga plano sa Los Baños. Dati ganoon Los Baños, di ba? Los Baños or beach sa kung saan. Tanging na mainit na hot spring ba? Di ko magets yun Dati ganoon di ba? Parang paglabas mo pulang-pula ka. Ang init na hot spring pa. Ginaga. Di ba? Ganoon dati. Saan pa ba? Beach, falls, dati ngayon lang kasi mga falls Nung bata tayo, laging pool lang di ba? Pool. Wala naman yung mga nature trip, hindi pa na-discover yung iba O baka ayaw lang pumunta din ng mga parents natin. Hindi, baka kasi hindi pa nga masyadong accessible. Discovered parang gano'n. Parang, kumbaga sa mga trail sa bundok, maano pa yon Hindi pa tabas ang mga, wala pang trail, wala pang proper na daanan, di ba? Ewan ko, parang ang number 1 lang naalala ko na paglaki ko, ayoko talagang gawin is pumunta sa public pool ng mga gantong panahon. Kasi ang daming tao, pare. Iba na kasi ngayon Kadiri. Dati public pool, dami nyo, pero maayos pa rin Alam mo yung sa may Los Baños, yung... Kala ko Villalim. Alam mo yung sa Villalim? Sa Pasita lang. Ano ba yun? Splash Mountain? Ay, maganda doon. Diba? Yun, public yun. Meron pa dati. Ewan ko lang yun, matagal na ako hindi nakapunta ron Yung sa Manila, yung dinosaur pa malaki. Ay, oo. Water World. Yun, parang ganon. Ang ganda nun Maganda nga doon. Tayo ng takot ako sa T-Rex dati. Mukhang totoo talaga. Stig. Yung makikita ko pa sa Express, pag dumaan ka, Express ba? Oo, parang Express. Sabi ko, tapos nung nag-swimming kami doon, sabi ko natakot ako. Sabi ko, ang laki nung T-Rex talaga, life size. Stig. May animatronics pa. Gumagalaw pa, di ba? Gumagalong pa yun Parang hip-hop. Nag-uuwo. Kala ko, Miss Rachel, more. Nag-sign language, more. Thank you. Gumagalaw sila, di ba? Galing. Isa yun sa mga sikat sa Maynila. Dito naman sa atin, yung Splash Mountain. Splash Island. Splash Island, nagkaroon na ng tayo, elementary ba yan? Oo. Yun, Ewan ko, hindi pa masyadong ganong... maraming tao, pero parang may enjoy mo kasi parang malinis pa lahat, parang organized disiplinado. Oo. Yung basura mo, talagang tapos, hindi mainit yung tubig. Kapag mainit, ihi na yun matik yun Diba? Teka, wala naman kami sa... Tapos, nilaro mo pa sa bibig! Maano ka, diba? Nagpi-freestyle ka po. Wala, maiisip mo na lang, wala naman kami sa hot spring, ba't mainit? Matik yun, tol. Gumagalo pa yung may bubbles sa ilong, no? Umainit, parang init sa mukha. Mainit sa mukha. Parang sea salt yung tubig. Ngayon kasi parang, napapansin ko, normal na Oo. Diyan ka na umihi, CR ka pa. Ganon din yan. Baboy. Sino nagsabi nun? Sino matanda nagsabi nun? Ko sa mga tol, sa public Okay na yan, dyan na lang mga bata. Tayong tao sa CR Sige, ganyan na sila. Plup! May lumabas. Tae na pala. Sa dagat, okay pa yun Oo. Wala kang kasi yung dagat, kainin ng mga isda yan Sa swimming pool. Alam mo yung sobrang high school tayo, na tanda mo yung nagkayayaan mag-swimming yung tropahan, andun ka. Villalim din yun
Tapos parang may bakla, naliligo, tapos pinapaliguan niya yung special pamangkin niya. Special pamangkin? Special child? Ganon? Acoustic. Oh, don't use that term. Use acoustic, tol. Autistic? Gago ka, sinabi mo ba rin? Bawal ba yun? Di ba yun ang derogatory term ba yun? Hindi naman. Parang. Kaya gagamit nila sa net ngayon, acoustic eh. Acoustic Sobrang sensitive naman ng mga puking inang yan. Acoustic. Autism naman talaga yung term para dun sa niya, di ba? Sa Para mas medical niya eh. acoustic. Alam mo. Kung ikausap mo matanda, di na magigits yun. Acoustic, gitara yun, alam nila. May matanda ba tayong viewer? Malay mo naman. Sa bagay. Okay, para sa mga oldies, autistic tol, di ba? Tanda mo yun? Hindi ko tanda yan. Gabi yun eh. Nag-night swimming tayo ng mga parang section natin. Okay. Tapos pinapaliguan hindi lang niya. tayong tropahan, buong section? Oo, parang section. Pero syempre, tayo pa rin yung mga... Anyway, di ba, tayo dalawa sa CR, maliligo tayo, so dun nakapila tayo. Sabi sa'yo nung bakla, tara, sususuin kita. Gusto mo, paliguan kita. Sususuin ka daw. Talaga? Di mo tandaan, Hindi. tol. Ilan taon tayo nun? 14, 15. Malaki, teenager na? Core memory yun ah. Hindi ko tanda. Di ba, baka sobrang trauma mo, inalis mo sa utak mo. Hindi ko talaga tanda. Nakakatakot kasi yung bakla eh. Long hair na. Tana, gusto mo paliguan din kita. Talaga, hindi ko tanda yun. Sususuin kita. Ganun. Oo? Ano sabi ko? Parang na-uplift pa ata yung confidence. Na-uplift? The fuck? Wala, hindi ko tanda yun. Core memories! Anyway, parang gusto na lang natin banatan yung baklang yun. Hindi, totoo talaga. Buti hindi pa tayo ganun katapang, no? Kasi 14. Mga 15 na tayo medyo nagtapang-tapang 16 pataas. Oo. Yeah. Madami. Masarap. Yan ang nakaka-excite ngayon sa mga panahon ngayon. Sa swimming, sa mga bata, no? Oo. Yung talagang bibilang ka ng panibagong salbabida, mga bagong swimsuit. Tangina yung salbabida namin, sobrang, hindi na ako binila ng bago. Parang yung binila nung 5 years old ako, hanggang 15 gamit pa rin namin eh. Hindi ako niniwala doon. Hindi nakasya sa'yo yun. Kaya nga eh. Kaya hindi na kasi sa akin yun eh. Pwede yung 15 na sa braso na lang. Kaya napalitan ako matutong lumangoy. Araw ka ba lumangoy? Oo. Kahit sa yung tipong, Dagat? yung survival shit na Oo. Okay yan. Kaya ako magsumisid din. Ewan ko, parang... Halimbawa, lulubog ang bangka, ganun. Makakaano ka. Gano'n mo katagal kayang Kuha ko life jacket, tol. Ba't Hindi. Worst comes to worst nga eh. Halimbawa, siyempre lahat ng life jacket, bibigay mo sa bata at saka babae yan. Sila ang mga ang mga lalaki kailangan, survival yan, tol. Relax ka lang sa ulo. Yung ulo mo, relax lang. Sige, okay na ako. Pero yung mata mo. Hindi ako mag-floating, tol. Baka mag-floating ako hanggang ma-rescue ako. Kaso, baka hindi ko na alam kung saan ako dalhin. Kasi Ang ganyan ka lang, no? Andiyan mo ba kayo? Sa gitna ka na Pacific Ocean. Sir, anong ako? Anong batch ako masusundo dito, sir? Yung babae, bata muna, sir. Balikan ka na lang namin. Boss, may inuna pa namin yung may mga kapansanan eh. Teka lang, ha? Sir! Ang ganun mo na, ano ka na, no? Iba rin siya, tabi sa kaya na yung mga kausap mo. Unsa man! Ngani! Ay, Di Bisaya yun, Di tol. Bisaya yun. Tangina ka lang ako kasi ngani ako. Ngani. Kaka-upload mo, no? Ngani! May namamang ka ng iba. Pero ano yun eh, tawag dito, essential sa lalaki yun eh, no? Na dapat, hindi ka lang marunong lumangoy sa pool. Doon talaga sa... Ako hindi masyado, tol. Bakit di ka tuto? Ewan ko. Marunong ako lumangoy, pero may fear ako eh. May fear ako sa... Saan lang galing yung fear mo? Biyato ka ba nung bata ka? Or ano? Hindi, wala lang. Hindi ko nakikita yung ilalim. Parang, yan na. Fear. Mapapalungoy mo ako sa malalim. Walang problema sa dagat. Pagkita ko. Pag di ko na nakikita. Yung, Fear alam mo of yung, the unknown, yung no? deep blue na. Wala na yan, tol. Teka lang, tapos nag-maritime ka? Hindi maalam naman nga akong lumangoy. Walang problema. Pero ibig ko okay. sabihin lang, pag yun na yung sitwasyon, Oo. parang medyo na ako dun. Natatakot na ako. Sa ano nga, sa mga ilog ba, o parang lake sa bundok, Oo. may mga experience ako dyan na tatawirin mo yan para makit mo yung falls na yun. Tapos meron pang, may view kang makikita. Hindi ko matawid yun, tol. Bakit? Ang lapit lang nun siguro ilang meters lang. Kasi itim. Hindi mo makikita yung ilalim, sobrang ano niya. Oo.
Sobrang dilim talaga. As in, madilim. Di ba ilog, alam mo na, ay mga lake, alam mo naman yun di ba? Kumbaga, mas muddy yung mga yun, tapos parang hindi mo alam kung gaano kalalim. Hindi. Tinawid ng tropa. Oo. Tara, G, sabi sa akin, tara. So, tinry kong lumapit. Wala, tangin na, nilamon ako ng takot. Sabi ko, next time na, tol. Hindi ako komportable, sabi ko. Sobrang dilim nung nung ilalim nung lake, hindi ko kaya. Ilalagay ko yung sarili ko sa perspective mo. Iba kasi fear ko eh. Sa fear mo, parang, oo nga, no? Parang ang hirap din pag tinamaan ka ng ganong fear, no? Hindi ka makakagalaw, zero talaga. Hindi ako makagalaw, parang hindi ko lang kaya Kaya itulak yung sarili ko na, ang lapit lang niya, pero hindi ko magawang yung sarili ko. Parang, parang feeling ko hindi ako safe. Alam mo yung instinct mo, na parang, hindi ako safe. Oo. Alis ako. Parang ganun. Parang feeling ko may hihila sa akin pababa. Parang ganun. Ang galing din ng fear, no? Parang pinuput ka niya rin sa safety. Akala ko dati pag may fear ka, parang para saan ba ang fear? Parang wala namang kwenta. Ano pala siya, parang fail safe or parang minsan yun din. Parang button, protection. no? Parang, safe button sa lalo isang pag tao. yung fear na instinctive, yung alam mo yun, yung gut feeling. Oo. Ano yun eh, parang sinasabi sa'yo ng katawan mo na tigil mo na yan kung ano may ginagawa mo or wag mong gawin, parang gano'n. Oo. Parang gano'n ako pagdating sa mga gano'n. Pagkita ko, kahit malalim, walang problema. Hindi ako matatakot. Pero siguro na pumunta ka sa survival mode. Pero yun, hindi na siguro kasi tataas na yung, iba na yun eh. Ibang usapan na yun eh. Life and death na yun eh. Ito naman, hindi. Parang sa kapararakan lang namin to. Kaya sabi ko, wag na lang. Pero kung buhay na yung kapalit or may kailangan kang protektahan o ligtas, syempre, mas mauuna yun. Mas aangat yun kaysa sa fear. So, ano mas matakot sa'yo? Yun? Yung fear na sinabi mong yun? Or may bakla sa kanto na nag-aabang sa'yo para tsupain ka? Mas nakakatakot? Oo. Ako natatakot sa bading tang. Ba't ako natatakot doon? Tsupain ka lang naman eh, no? So, gago ka? Ba't ka magpapatsupa? Gago ka. Di pwedeng humindi? Tangin na. Parang no choice ka ba doon? Hindi ko alam na. Kunyari, sitwasyon lang, di ba? Para may bakla nag-aantay. Eddie Hall yung bading. Oo. Kaya kang bitbitin. Wala kang magagawa doon, tol. Di ka ba sususo? Tangina, no? Nakakatakot yun, tol. Bukod doon sa mga, sa summer, mga outing, ano pa inaabangan mo ng bata kapag pag summer? Summer vacation, tambay sa bahay, PlayStation ng buong gabi, sarap. Oo nga, no? Nood ng HBO, cable pa nun eh. Walang assignment, Walang no? assignment. Fuck school. Ganun ako. Tamad ka lang, no? Tapos, tamang PlayStation ka, no? Sarap. Anong ulam, pagdating ng 10 a.m. Tapos, siesta. Sarap ng buhay ko nun eh. Kung pwede ko lang ulit-ulitin yun. Saya nga, no? Laro. As labas ka sa hapon. Di ako lumalabas. Wala akong kaibigan sa amin eh. Wala? Oo. Bakit? Baka feeling nila acoustic din ako eh. Tangin na yung nakatira dyan, oh. Wala kaibigan, baka acoustic yun. Ang tingin na sila sa'yo, nakaganto ka, tol? Fuck them! Sutukol ako. Kaya lumalabas ako, nakipag-away ako, Sa image no? mo, normal ka, pero ang tingin na sa'yo. Fuck that, no? May mga ganong bata, no? Yung ganong image nila sa ibang bata. Oo. Tangin na, acoustic ata yan, tol. Ito kaya ating kausapin. Yung weirdo yan eh. Baliktad laging short pag lumalabas. Yung kahit malamig, pawis. Yung sando niya, yung bumibutas-butas. Oo. Acoustic. Kakin na pa, gago ka. Gumamit ka rin ba Oo, nun? tol. Sabi ko, never na ako gagamit nito. Para Magtaas sa sa akin, grade 6. yung pandamulag. Kaya naman si damulag ng Doraemon. Gago ka. Ganun yun. So, damulag ako? Oo, tol. Bitch. Sakto sa'yo yun eh. Sabi na no, nung mga pumaporma, tuturuan ka ng porma, wag ka daw gagamit nun pag high school na. Oh, feeling ko pang bata talaga yun. Hanggang second year gamit ko pa rin, hindi pa ako rin binibilhan eh. Takina. Acoustic ka nga, tol. Ang masaklap nun, hindi yung tingin sa'yo ng nanay mo. Kaya wala akong girlfriend nung high school dahil sa'yo eh. Tapos yung pantalong ko, Kita sa polo, buto si Sando. acoustic yan. Kukain ka pa ng mga tigpipisong chicherya. Takina. Tangina, yun nga tingin sa'yo siguro, tol.
Sasali sa sando mo. Tapos yung pantalon ko, linakihan ng grade 5 para hanggang 4th year high school daw. Tangin, nakawawa. Buti nila uso hip-hop nun. Pero putang ina kasi pagdating ng second year, mga baston na yung mga uso eh. Oo. Di ako makasabay. Hip-hop ka sila, emo, Kasi hanggang tsaka 4th punk. year ka pa to eh. Hanggang 4th year pa to eh. Nasa banda ka, no? Tol, punks tayo. Tol, hanggang 4th year to. Ito lang pantalong ko eh. Hindi ko pwede pinabaston mo, pero ang luwag dito. Ang luwag sa balakang. Para, oo tol. Uso kasi yung mga elephant tsaka mga big mouth na pants, no? Di ba grade 6 tayo, naka-elephant tayo? Oo. Christmas party. Hanggang 4th year nga eh. Nakaganon ako kayo, nagbaston na eh. Yung elephant ko, doble ng height ko yun eh. Tangin na, nakatupi hanggang dito. Ang puto. Gago po. gago. Grabe naman yun. Oo nga, siguro mga hanggang dito sa tuhod. Mga digis-digis pa yung mga brand pero ang na ano eh, ko yata, no? Anong Eco ba yun? Eco. Ay, di ko alam. Ano yung Eco na brand? Eco Unlimited. Para naalala ko. Medyo hip-hop din. Parang ganun ata yun. Tapos, polo na botones. Pero single color lang. Hindi ko na-try yung mga anime eh. Na-try mo ba yun? May anime? Yung makulay. Maraming print na... Yung maraming patch? Hindi patch tol eh. Parang printed siya. Parang baduy naman nun. Nauso yun. Nung elementary tayo, parang sila, mga hip-hop nating tropa, nag ganon. Tapos rock the bow. Hindi, elementary pa tayo. Yung rock the bow. Ano na yun eh? Third year high school, no? Oo, second year. First year, second year yun. Oo. Third year, wala na ako dun eh. Wala ka rin nun eh. Wala rin ako. Yung grade 6 tayo, tanda ko yun eh. Tangina, feeling Eminem ako nun, tol. Oh. Nakasalamin pa ako, Slim Shady. Oo. Hindi ko alam, mukha akong Tangina, mukha wala akong... Sa- ang sarap ko pala batukan. Sa mga Christmas party yan eh, no? Sinuot mo yung ganun. Tapos tag dito, pagkatapos ng Christmas party, pa-picture. Oo. Pa-picture kami sa, ano ba yung mga uso dating picturean. Naalala ko, may kaklase City. tayo noon, tol. Umiyak siya, babae. Nakatanggap nung exchange gift na hindi niya yata gusto. Oh, ano? Oo, parang mas malala pa sa mug tsaka sa picture frame yun eh, di ba? Kasi para yun yung wag mong bibilhin kasi sobrang common na. Ano ba binigay sa kanya? Twinkies. Mga maliliit na cookies dati. Ay, oo. Iyak Hindi, siya, alam no? ko yun, yung parang Oreo na maliliit. Yun. Tayo kumain nun eh, di Kaya ba? nga, umiyak siya, kawawa naman Umiyak ba siya? Kasi ganda yata ng regalo niya, pagdating sa kanya, Twinkies. Ba't naman kasi ganun yun? Sino nagbigay nun? Sobrang kupal. Hindi ko alam. Kasi naman yun, bobo yun. Pagkain ng biscuit pa. Exchange gift, tapos nakuha mo. Yan. Parang mga Paggi bar na ngayon, yung katumbas. Nag-effort ka, no, na magbigay. Binalot naman. Pero baka, ano bang ano niya? May wishlist, di ba dati? Pag mga ganon. Taking na po tuloy ako. Sino mag-wishlist doon? Twinkies, pita, wishlist, gago. Maliit na Oreo. Hindi man lang yung legit na original na Oreo. Alam mo yung peke lang. Rip-off lang na ng Oreo. Alam mo may rip-off, meron pa isang cookies na yung high road, di ba? Parang isa rin ata. Rip-off pa. Ang gago naman ng regalo nun, tol. Tansya ko ikaw yun eh. Hindi ako yung maganda regalo ko eh. Ano? Para picture frame eh. Okay. Gago Sige, yung pwede, Yermat pwede, eh. pwede. Picture frame na lang. Maghanap eh. Sa Pasita. Tabi na bentahan ng bold. Ay, gold, sorry. Ano sa'yo nun, no? May mga inaabangan ko, mga Christmas vacation. Tapos itong panahon na to. Ewan ko. Siguro nga dahil bakasyon, hindi ka mag-aaral, hindi ka papasok, kahit anong oras ka gumising. Tapos lagi yan, may Christmas vacation, swimming. O kaya naman, uuwi kayo sa probinsya, kung meron man kayong probinsya, di ba? Parang, tara, uwi tayong probinsya, kailan nanay, kailan tatay. Ang problema, probinsya na, Binyan lang kami, pucha, yun yung probinsya ng tatay ko, Laguna talaga eh. Parang, ewan ko, parang sa'yo, parang napaka-outgoing din ng fam nyo. Ako hindi eh, parang mas trip ko lang sa bahay talaga. Tol. Hindi ko talaga linok forward yung pag-alis-alis. Hindi naman din, ano lang, si Erpat lang dati may siya sa ganun. Parang, hindi naman palagi, parang sa isang bakasyon, 1-2 beses. Kailangan makapag-swimming, magdadagat, o kaya mag-pool, magre-resort. Ano ba mga nilook forward ng kabataan, no? Oo, yung isa ngayon, yung team mo, ano ba lilook forward ng mga bata ngayon? Ganun din, no? Feeling ko parang
ngayon, mga bata ngayon, gusto nila outing kasi Outing, siguro. Instagrammable, parang Hindi, tsaka ano, social status shit. Ewan ko, kung naiisip nila na parang, takina, labas naman tayo sa ano na to, sa zone na to, parang kasing sa kanila, sa ngayon, parang sobrang bombarded sila ng lahat ng bagay, andyan na lahat eh. Di ba? Tapos parang anytime, pwede na sila mag-outing, lumabas, lagi sila nasasama sa kung saan. Noon, kasi yung mga outing na yan, aabangan mo yun once a year. Oo nga. Yun lang, parang talagang nilook forward mo yan buong taon eh. Parang, karoon kami ng chance mag-outing o kaya magpunta sa Baguio. Ngayon kasi parang anytime, alam mo yun, parang andyan na lahat sa kanila, sobrang accessible lahat. Siguro, doon din mapupunta yun sa parang kaya hindi ganong ka-appreciative sila o parang natitake for granted yung mga bagay-bagay. Kasi lahat, na lang eh. Abot kamay or nabibigay na eh. Dati hindi. Maghintay ka. Pero parang ayoko rin maging parang mga tita natin noon na parang yung panahon namin kasi ganito eh. Ayoko mag-sound ng ganun. Pero naman. parang ngayon, masarap din sabihin, yung panahon kasi namin, may ganito rin. Ayoko rin yung ganong misang kwentuhan, lalo pag medyo condescending yung dating. Na parang better kami kasi sa inyo. Hindi naman namin pinapalabas na mas better yung experience namin nung kabataan. Nagkakaroon lang ng konting, parang pero ang laki ng shift. hindi naman comparison, pero gano'n na rin. Parang comparison na rin. Oh. Hindi naman kung anong mas better, pero yung changes lang na nangyari, yung mga nadagdag, na bawas, na wala, mga nagkaroon, yun, yung mga ganung bagay. Kasi dami, sobrang iba na eh. Di ba? Yung unang, dahil sa technology rin yan eh. Well, isa yun. Tsaka, siguro kasi may mas pera na rin yung mga tao ngayon. No? Yun nga, kumbaga may resources, mas accessible yung mga bagay. Kasi hindi rin naman ganong biro yung panahon natin kaya sabihin mong kumpara yung prices noon. Kaya sabihin mong mahal yun. Parang tipid pa rin yung mga magulang natin noon. Hindi rin sila basta-basta gagastos na ganun. Unlike siguro sa generation natin ngayon kasi parang hindi ko naranasan ng bata to, paparanas ko sa anak ko ngayon. Mostly ganun tayo ngayon eh, no? Kaya hindi mo talaga pwede i-compare, no? Kasi Kaya iba yung panahon noon sa panahon ngayon eh, no? Iba rin yung panahon ng magulang natin. Oo, yun din. Iba yung panahon ng magulang natin, yung sa atin, tsaka yung sa ngayon. So, hindi mo pwede sabihin na mas magaling kami noon, mas magaling sila noon, or mas magaling tayo, mas maganda yung sitwasyon natin noon. O, mas maganda naman din yung sitwasyon. Parang iba-iba eh, no? Iba eh. Kanya-kanyang identity, no? Bawat generation. Iba yung generation ng magulang natin, tapos tayo noon. Ngayon, iba naman tayo sa generation, bagong So, generation. may mga nadadagdag, meron din nawawala. Pero yun nga yan eh, parang yun yung maganda ron, parang yung dun mo identify yung uniqueness ng bawat generation eh. Pangit lang siguro pag kinompare mo siya in a way na parang sasabihin mo much better yan. Pagdating sa experiences Feeling ko mas better yun kasi tayo na lahat accessible na eh. Swerte sila. Maganda yun, maganda yung part na yun. Pero yung mga bagay na tingin kong sinasabi ng iba na, halimbawa, mga nauna sa atin, mga baby boomers o boomers, di ba? Mga nanay natin, mga nanay tatay natin. Tingin ko, may point din kasi pag sinasabi nila na iba yung ugali, disiplina, or way of living, point of view, nung sa kanila. Pagdating sa pera, sa lahat ng bagay, gano'n. Wala, yun nga, mapupunta rin yung usapan dun sa kung ano bang meron sa society na kasi ngayon na wala noon eh. At anong meron noon na wala ngayon eh. Siguro sa panahon ng parents natin, minsan lang di sila makapag-lavish outdoor, ganong pasyal. Yun nga, parang tinitreat kasi dati yun as luxury. Oo, tol. Hindi siya yung tipong, sige, this weekend, lipad tayo sa ganito. This weekend nasa Baguio tayo. This weekend nasa Palawan tayo or nasa ibang bansa tayo, di ba? Siguro hirap din transportation dati kasi tiyo mo, gano'ng katagal Kalabaw hanggang beach. Parang tagal nun.
So, hindi mo tayo umabot sa kalabaw, tol. Pero ka ba katanda na? Magulang natin. Kakalabaw ba? Kala ko tayo. Utang, hindi pa ako nakasakay ng kalabaw. Malapit na ba? Hindi, layo pa. Tulog muna kayo. May sidecar yung kalabaw ang puta. Hindi tayo umabot doon. Sa atin may sasakyan na. Although, mga sasakyan pa ng mga lolo-lolo natin, lola. Pero hindi na tayo umabot na sa mga kalabaw, baka. Oo. Maliit ka, kambing ka. Pag mahirap kayo, kambing ka lang. Pag nakakakaya yung kapitbahay. Pag napagod yung kambing, ikaw pa yung kakalong sa kanya, no? Meh! No? Ang cute. Goat? Hindi. Pero parang ang namimiss ko lang nun sa mga ganong trip is yung makakatulog ko sa biyahe as bata. Parang saya nun. Yung pinamasaya sa akin, pagising ko andun na. Parang yung mga bagong may explore mo, no? Oh. Ang isa pa pala doon kasi yun nga, connected dun sa sinasabi mo. Dahil nga wala tayong masyadong access, na hindi natin nakikita sa internet, walang internet. Sa TV, limited lang din. So pag nakita mo siya sa sarili mong mata, parang wow, sobrang ganda. Habang nabiyahe ka pa lang, diba? So pagdating mo sa destination, talagang, sobrang ganda. Oo. Hindi ka mukha ng ngayon na pag nakikita mo na lahat sa ganito, sa cellphone, nakikita mo na sa TV, sa internet, sa lahat. Pagdating mo doon, parang, meh, okay lang. Tsaka grabe rin, no, kapag nag-viral lang isang lugar or isang video, parang talagang pupuntahan ng mga tao ngayon. Gusto ko matry yan. Parisan nga lang, pag nag-viral, talagang kakainan ng lahat. Ang pangit nun, tapos parang magiging bugbog na ng tao, gano'n. Yun lang. Ang pangit doon, yun nga, walang disiplina. Basta, bakbak. Ayos na. Di masarap. Di maganda. Oo. Kaso lang ang pakialam. Pag nature ang usapan, kawawa nature. Katulad sa bundok, pag bundok, di ba? Hindi naman lahat may pakialam. Parang iba sumasabay lang din sa trend. O masabing nakaakyat o umakyat. So, ang pakialam kung magkalat doon. Oo. Mag-iwan ng basura. Diba, daming sinasara at sinara dahil lang nagkasunog. Actually, para ay lang yung pinaka-negative ngayon na mga, pag lumalabas ka, ang dumi na lagi pag may tao. Tangin ng fanaran nga, ang dumi lagi. Malapit lang yun, ha? Walang disiplina ng mga tao. Walang accountability. Tangin na. Kumbaga parang, iyan mo na sila dyan. Bakit kapag gagawin yan? May gagawa naman yan eh. Ewan ko ba ba? Kasi easy access na lahat. Parang babayaran mo na lang to si ganito. Kasi may pera sila kaya, ay tangin na mabayaran naman yan ganyan. May maglilinis naman yan ganyan. Diba, yung mga napapanood nating mga nagva-viral. Ito, related. Medyo malayo sa usapan pero related dun sa context. Bawa, mga napapanood nating nagva-viral na videos about aawayin yung mga rider, grab driver, kung ano man, panda. Gago. Minsan kasi gago rin yung Hindi, oo. Given, hindi naman lahat. Pero hindi palagi. Yung mga videos na yung talagang ipapamukha yung pera nila. Oo, yun. Talagang mali yun. Papamukha yung pera nila na, babayaran ko yan. Oo. Okay, gusto mo bayaran ko pang buhay mo. Mga ganun-ganun shit. Parang, may mga kupal talaga. Hindi mawawala naman yun sa lahat ng aspeto o lahat ng larangan. Mayroon yung kupal na tao. Panigurado may mga rider din talagang ganun. Pero yung para gawin mo yun. Di na ako nagsasalita lang tungkol sa pere. Pag-away. So, diba? toy ko kaagad yung rider eh. Awit, mali rin pala. Oo, negative din. Oo. Pero yung sabihin, mga ganun kasi parang pakalamdam nila, since nagbayad ako, since binayaran kita, tangin na hawak ko buhay mo. Bayad ako dyan, parang ganun yung lumalabas, di ba? Parang, customer ako eh. Pwede kitang kupalin. Parang ganun din, di ba? Pag, yun nga, fun run, o pag umakit ka o may ginawa, may pinuntahan kayo, bayad ka naman eh. So wala na akong pakialam dyan kung ano mang iwan ko ba yung basura dyan. Kung bahala dyan, bayad naman ako eh. Parang nagiging gano'n na lang. Nawawala yung respeto. Iba rin talaga kapag nagkakapera ng tao. Minsan malabas din ang ugali. Sarap naman talaga. May pera ka, may power ka. Pero so bulag ka, tol. Bulag ka sa katotohanan, di ba?
Ikaw ba gugustuhin mong tratuhin ka ng ganun kung ikaw yung nandun sa sitwasyon na yun? Maganda kasi lagi nating naiisip na ilagay yung sarili natin sa sitwasyon na iba bago ka muna mag-act or mag-react eh. Diba? Hindi mo rin magugustuhan yung pakiramdam na yun. Kasi na-experience ko yun, tol eh, nung nagtitinda tayo ng pagkain eh. Nagdi-deliver, ako yung nagdi-deliver. Oo. Diba? Nung biryani days natin. So, bike ako di-deliver. Once pala na halimbawa, ganun yung trato sa'yo or pakipag-usap sa'yo ng tao, parang condescending, medyo may superiority. Nakakapanliit din pala. Talagang parang bababa yung tingin mo sa sarili mo na tangina. Parang ba't ganun yung trato sa akin? Parang sobrang iba. Hindi parang alam mo sa sarili mo na ang kausap niya, tinatrato niya as mas mababa sa kanya eh. Parang ganun eh. Naramdaman ko yun na parang nataupo ka lang, tapos parang galit pa. Tapos, delivery po na ano. Magkano ba yan? Parang, alam mo, tol, para sa akin, ang tingin ko dyan, ang totoong mayaman, hindi gano'n eh. Respectful sila eh. Kasi may kasama education ng, pagiging wealthy din. Siguro sila, yumaman sila, pero hindi ganun na-educate ba? Ayun term. Tapos parang ngayon lang nila na-feel yung power. Parang fresh pa. Uy, it's either hindi sila natuto, it's either hindi sila nanggaling dun sa totoong hirap. Oo. At binigay lang sa kanila kung anong meron sila ngayon. Or hindi sila natuto. Parang nagkaroon sila ng trauma na hindi, pag ako naman ang nasa itaas, ganito gagawin ko. ako naman ang magiging tarantado dun sa mga nasa baba. Baka ganun, kaya fucked up ang Pinoy. Isang factor yun, syempre. Pinoy talaga eh, no? Madami naman siguro sa ibang bansa, nakikita rin natin sa mga video. Pag naiisip ko, tangina. Nakaka-degrade. Parang, boss, di-deliver ko lang yung pagkain. Magalit ka ba? Duraan ko to. Dapat pa dinuraan ko. Ay, yung pinaka number 1 rule, huwag mo babastusin yung mga nag-handle ng pagkain mo. Oo. Kaya nilang Baka babuyin yan. Marami akong story na nakwento sa akin tungkol sa ganyan eh. Pucha, naglagay ng bulbul. O yeah. Pinipigaan talagang isang basahan. Pamunos ng lamesa. Pipigaan nila yan. Laway. Wag na yung gagawin nyo. Be respectful. Kahit kanino. Kaya sa inyo, mag-self-check kayo kung nambastos na ba kayo ng mga nag-handle ng food nyo. Baka nakakain na kayo ng bulbul. Plema. Nakakain na kayo ng plema. Sisig plema, sisig kulangot, lahat na. Drinks yan eh. Meron akong isang kwento sa akin. Ano pa yun ha? Kumbaga pa, restaurant talaga siya, tol. Parang sosyalan. Tapos, kupal yung customer, no? Parang order pa lang, gago-gago na. Yung kakilala ko yung nagkwento sa akin, ano siya doon? Parang sushi something, yung nagagawa ng sushi, tol. Sushi maker. Parang ganun. Dali ang term, hindi mo pa maano. Hindi, alam ko kasi may tawag sa kanila eh. Meron pa ba? Oo. Sous chef. Iba pa yon. Pero nung time na yon, nag-waiter siya. So, nag-ano siya. Kuha siya orders, nag-wait siya. Okay. Nag-serve siya. So, kinupal siya. Tinimbre niya doon sa loob. Kung ano ginawa nila sa pagkain. Mali. Pero, mali din ginawa nung Kumbaga, ang mali lang doon, tinapatan ng mali, yung isa pang mali, di ba? Parang ganon. Plema. Yung beam po ng pinampupulas, pinigaan nila, mga ganon shit. Paano pag mali talaga yung server? Wala naman yung makakaalam nun eh. Hindi naman nila malalaman na ginanon sila eh. Oo. So parang ang mangyayari na lang doon, wala. Dilipas na. It's either magtatai ka o Siguro naman yung sa Jollibee na sumigaw ako, hindi man sana linagyan ng bulbul. Ba't kasi sumigaw kay Jollibee, tol? Di ba, nagbibigay sila ng number or yung nagbabibrate. Vibrator. Oo. Tapos, nag-vibrate, kinuha ko yung pagkain. Follow up na lang daw yung wala pa. Sige. Tapos, pinollow up ko, binigay yung isa. Tapos, meron pa natitirang isa. Tapos, pinollow up ko ulit. Binigay ulit yung isa. Tapos, wala pa rin yung isa. Ang tagal pa nung isang order ko. Nagalit na ako. Sabi ko, pabalik-balik ako eh. Ano ba yan? Sige isa, bawat balik. Hindi na kayo nag-serve. Bumabalik-balik pa ako, hindi pa complete lahat. Yun, nagsisigaw ako doon. May bulbul kaya yung spicy chicken joy na kinain ko doon. Baka.
Mga nilagyan nila ng ano yun, mga tutsang, kula. So, isa rin pala ako sa mga nakakain ng bulbol. Oo, tol. Pag naramdaman mo na parang umilip yung tiyan mo out of nowhere, yun na yun. Hindi. Kasi, ang weird lang mga Gen Z noon, tol, na mga food crew ngayon, parang minsan hindi sila alerto, hindi rin sila parang keen sa mga nangyayari sa paligid. Iba rin galawan ng mga... Kumbaga, kung... Pero mahirap ang fast food industry talaga. Tol, kumbaga, i-consider mo naman na lahat ng factor. Sa daming beses na nangyari sa yun, kumpara sa dami ng beses o sa hindi nangyari sa yun, di ba parang mabibilang mo lang sa isang kamay kung ilang beses lang nangyari sa iyo. So, kumbaga siguro, yung pagkakataon na yun, may something, di ba? Either dun sa mismong crew, o technicalities dun sa na nangyayari sa kanila. Maaring ganun eh. Kasi magiging negative yan or pwede mo sabihin na pangit talaga ang nangyari o ang service o kung ano man kung 9 out of 10, 8 out of 10 o lagpas 50% of the time nangyayari siya sa'yo. Pero hindi, isa specific lang na branch ng Jollibee na yun. Palagi? Oo. Palaging shitty ang ano. Di may problema dun sa branch na yun, diba? It's either sa mga crew niya o kung sa system nila, baka hindi ganun ka... Hindi kasi tomboy yung cashier eh. Ang tanong ko sa'yo... Hindi kasi tomboy. Tomboy na may hawak kayo Ang tanong ko sa'yo, ilang beses na nangyari sa'yo, ba't kumakain ka pa rin dun? Siguro sila lang available eh. Dapat, lumipat ka na sa iba, diba? Lumipat ka na lang kaysa ma-stress ka. Ganito naman pala dito eh. Ayoko na dito. Kasi at the end of the day, pag ginawa mo yun, ikaw pa rin ang masama, diba? Ikaw pa rin ang awit. Ikaw pa rin ang negative. Parang, pero sa side din ng customer, minsan nakakagalit din talaga. May naman. gutom ka, may talagang, I mean, kailangan patient mo 200% eh. Lagpas pa sa patient mo sa asawa mo eh. Kailangan natin maging considerate eh. Nang mas matindi pa kaysa sa expected ng tao. Ewan ko ba? Kasi mas marami sa ating hindi considerate at walang pakialam eh. So parang sa lahat yan eh. Kahit sa kalsada, habang drive ka, sakay ka ng jeep, sa trabaho mo. Tang ina yung sa jeep, yung mga nakaupo, tapos nakaharang yung paa. Tapos alam nila may sasakay pa, di ba? Di ba? Kailangan eh. Sisipa ako yun tol eh. Ikaw, okay na sa'yo kasi malaki ka, mahihirapan ka talaga sumakay. Gago ka, hindi nakaharang talaga yung paa niya. Oo nga, pero ikaw sabihin, mas mahirap nga sa'yo kasi mas malaki ka eh. Ewan ko nga bakit sa jeep, ako na nga yung malaki, ako pa yung nag-a-adjust. Ay, ganun talaga, tol. Isang, mas maganda na yun. Di ka na nakaupo eh. Nagkukunwari ka na lang nakaupo, tapos nakasabit ka eh. Humihinga ka na lang, no? Oo. Kinukuha mo na lang sa breathing exercises na para lang. Tapos sasabihin pa ng driver, may isa pa. King ina mo. Ako yung nag-sacrifice para dito, di ba? Para, tapos papasok ako. Kasya pa. Kagalo ko na lang. Saan to? Sa tabi mo? Tangin na, hindi na dito. Negative na. Tapos parang naawa sila, sabi ko, ay, hindi ko na kaya. Gumano na lang ako, lumuhod na lang ako. Bilang nagkaroon ng mag-spot, kaya naman pala eh. Dapat talagang paawa ka muna. Maglagay ka ng lata sa harap mo to. Ibang awa yun eh. Ayun talaga luluwag kasi parang, ay putang ina, yak. Bigla ang gumanto. Gago. PWD? Papaupuin ka agad dun sa estribo. Sa dulo ko agad. Sarap nun. Yung pinaka-special seat dun eh. Ayun, dun ka. May label ka pa. PWD. C, tapos pinaka-upo. Ewan ko bakit ganun yung upuan nung PWD. Kuba. Takin discrimination sa mga Kuba eh. PWD Kuba agad. Takin ng gago. May naalala ako PWD sa CR. Parang kailangan ko mag-CR yun eh. Tapos parang inline available kasi puno yung mga CR sa lalaki. Pagbukas ko nung sa PWD, may tumatay. Tapos, wala siya magawa kasi alaying ng pinto. Siguro nakalimutan niya i-lock. PWD kasi. Wala siya magawa. Nakatiin na lang siya. Alam mo yung emoji na umiiyak? Help! Gago ka, ba't ginawa mo sa PWD yun, tol? Ako, nagulat din ako eh. Sa nakita ko eh. Parang tingin ko pa siya mga 3 seconds. Weird. Sabi ko, kaya, sa mga PWD nating mga viewers dyan, matuto kayo mag-lock. Kasi may mga bobo kami minsan eh. Lalo pag ihi taing-tainga na, di ba? Mahirap. Iba na yung judgment mo eh. Hindi mo alam sa hahawak, no? Alam eh. Kaya pasensya na.
Magla kayo palagi. At baka mamaya, matrigger pa kayo na kung ano. Pero, grabe rin tol, no? Nabalita mo yun, yung mga namimeke ng PWD cards. Madami yun, no? Ano kaya nilalagay nilang disability doon? Picture. Ganito. Ayan, picture na. Gago po. Diba, tol? Gago. Ganito, tol. Tayo na kaya tayo. Triggering tayo. Ay, walang ano yan. Joke lang yan. Walang discrimination sa mga PWD. Kakat yun. Kaibigan at tayo, kamag-anak na PWD. Pero, yung ibang mga, para yung sa mga nanloloko. Oo. Yung ginagawa. Pero paano yun? Yung ginagawa nila, tol. Ano po, nakalagay yung disability mo, sasabihin nila, ano po ito? Tol, madali na ngayon. Ano ka ba? Lahat ng bagay kayang bayadan. Tapos, ang ano Sabihin pa? mo lang na, boss, twice a week ako may ubo eh. Twice Twice a week ako may ubo, kaya hirap akong kailangan ko yan. Tangina, planned SL. Plinano yung SL ang puta. Ang malupit nun, sa mga parking, libre sila. 20% discount parang senior, di ba? Para sa sinihan din ata, to yung Monday, libre sila. Ang inang yan. PWD na nanonood pa sa sine, tol. Gago sila. May offer nila, no? Offer lang kumpanya, kunyari, deaf, blind, tas sine. Libre kayo ng sine. Sino yung blind, tol? Di ko alam, tol. Gago ka. Ano na? Wala yung Simula na ba? Si Robin Padilla pa pala nagkasalita. Yan na. Ano na? Anong nangyari? Kwento mo sa akin. Hassle nun. May braille lang siya. Tanginang yan. Inang blind sa sinihan eh, no? Pero, ewan ko, tol. Parang, pati yung pinipegi rin pala para sa 20% discount. Malaki rin kasi, Ano no? ka ba? 20%. Lahat, tol, oo. Sa eyewear kaya. Pwede, ang malapit doon, senior PKA nila, tol, no? Gagi, wala ba nakagawa ano, no? Sobrang tanda na video. Sir, senior ba talaga kayo? Ganito lang. Oo. Oo, po. Ano? Ano? Ano try mo? Gumanggap. Kung pepeki mo rin pala, pwede mo pagsamahin. I-combo mo na. 40% ba yun? Pag PWD, tapos dadagdagan ko pa ng senior. 40%, 60% na lang babayaran mo sa lahat. Tanginang yan. Nawawala tuloy yung kahalagahan ng pagiging privilege niya eh, di ba? Oo. Gago kayo, mga memeke. Kikiina nyo, yung pikiin yan, boy. Siguro yung pinakita ko hassle na cashier sa Minute Burger ata o kasamang burger, buy one take one ng burger. Ginamit niya yung pagsisenior niya. Ang daming pirmahan pala nagaganap nun, no? Para lang bumili ka na isang buy one take one na regular nila. Oo, tol. Ang daming pirmahan, tol. Sa mga, actually, depende pa nga ata yan kung anong restaurant na kakainan mo halimbawa. Parang, pala yan, lately ko lang din nalaman, hindi siya yung total amount ng... Ay, hindi. Yung parang meal mo lang. Pipili lang siya ng kung ano yung 20% nila at sila yung babawas. Parang wala lang din. Para magpuwi per mga sa Viva Pills eh. Yung mga matatanda, tutuwa sila. Oo. May discount tayo. Nanay ko, tol, kaka-senior lang, di ba? Talaga ba? Kapag nakain kami, natutuwa siya si nanay kapag nakaka-discount. Oo. Anak, magkano yung nabawas? Ganito. Wala lang, parang masaya lang sila na... May balik sa... kahit pa paano, merong... napapala yung may discount yung pagka-senior nila. Pero gagawin ko yun, pre. Siguro pagtanda na natin. Ba't di mo gawin yun sa Hindi. Sa PWD? Oo nga, gawin ko na ngayon, no? Magsando ka ng butas-butas, tol. ay, oo. Ito ba yung card ko? Hindi, wag na. Okay Kasi na. yung dami mong pulbos dito. Oo. Ma'am. Gago ka, ba't may pulbos, no? Pag gano'n, may pulbos, abnormal. Gago. Hindi naman, isip bata kasi. Kumbaga parang late ka lang sa siguro nakaka-offend yun kung hindi ka PWD, tas sa pila, kaya sa MRT, pinauna ka kasi mukha kang PWD. Nakaka-offend talaga yun. Nakaka-offend yun, no? Ang gagawin ko doon, sabaw MRT, Oo. sabayan ko yung MRT tumakbo. Sinong PWD dito? Ay, ayan nga, acoustic nga. Sabi ko na may something yun, may toyo yun eh. Sinabayan yung MRT, no? Feeling ko, ay yung pinakamagaling hack, bro. Kasi, pag senior ka na, tas PWD ka pa, 40%. Di ata ganun yun, tol. Ganun ba yun? Nagpapatong? Wala pa. Ay, oo, tama. Kasi Nagpapatong yun eh. no? Kaiba yun eh. Dahil pag 60 mo,
pilayin mo isang paa mo. Kanyari, nagbaba ka na senior, no? Tapos pumirma na, ay, isa pa 20% ulit PWD. Wala lang kikitain yung establishment Hindi, doon. maliit lang naman binabawas nila doon, tol. Tangina, mas malaki pa yung tax na Ay, madagdag doon sa binabawas eh. wala rin palang kwenta maglabas ng card na yun, no? Wala. Merong iba na ang pinakamaganda sa pagkakaalam ko na nakukuha ng mga senior at saka ewan ko lang kung pati PWD, yung discount sa mga gamot. Ay, yun talaga. Oo, tol. Ayun ang malaki ang alam ko Oo. Kasi sila nanay, yan. Pag sa mga gamot, mga pang-maintenance, maganda yun sa ganon. Mercury, kung saan man. Pero sa mga pagkain, maliit lang. Talagang, maliit na porsyento lang talaga. Okay lang naman kasi yung gamot importante yun di ba? Oo. Ano daw? Juice. Tol. Pingin ako. Well, siguro. Importante sa kanila yung gamot malaking bagay yun. So, pag tumanda ka na talaga. nasa-serve din naman yung purpose, di ba? Oo. Yun talaga yung parang balik sa'yo ng tax mo na binayad mo ng katagal-tagal. Although, kung iisipin mo mabuti sa nagawa ng mga nauna sa atin na matatanda, kulang yun. Kulang yun, pinagtrabahuhan nila, lahat ng di ba? I agree, tol. Ay, ambag nila sa society. Well, Hindi sapat. Isipin mo, makakakuha ka lang ng bonus sa gobyerno pag umabot ka ng 100 years old yata o 90. centennial ba yun? Yung Yung parang ganon. Tapos makukuha mo pa siya after 5 years. Ano yun? 105? Talaga aantay ka muna mamatay, no? Pag buhay ka ba talaga itong mga gantong taon, bigay namin sa'yo. Challenge ka ba dyan? Next year, 105. Teka, di pa tapos ang taon. May lambong ka pa para mamatay. Ang ina. Hold talaga So, nila. ito lagi, agawa na namin katatawanan pero yun ang realidad natin Kawawa ang Pinoy, tol. Ay na nga lang parang Kawawa balik mo. tayo sa gobyerno natin, sa totoo lang. Pero feeling ko, sana mabago yan soon, no? Taasan pa nila yung discount, siguro 30% na sa senior. Kaya sa PWD, makapagtrabaho ng may ibang PWD. Ang sama, no? Hindi, iba, gano'n naman yung sa iba, sa mga ibang lugar, parang kung PWD ka, as long as kaya mo yung service, di ba? Trabaho ka, di ba? Pagkatrabuhuin ka nila. Di ba, meron sa atin ba yun yung, o sa ibang bansa, yung may isang restaurant na panay, may Down syndrome sila, lahat ng crew niya, tol. Lahat sila. Parang yung kumain dun, parang kahit respectful ka, bababuhin nila yung pagkain mo. Hindi, maayos sila Parang na-train sila Parang naano sila para talaga dun Okay. Ang alam ko kasi yung may-ari, yung anak niya, ganon. So gumawa rin siya Oo, parang ngayon, entertain nila na lahat ng crew, mga ganon. nag-human trafficking pa nga. Child labor. Gumamit ng mga, gumamit ng mga oppress para Oo. para pag-laborin. Pero hindi legit yun. Ewan ko lang kung sa ibang bansa yun. Feeling ko sa ibang bansa yun. Dito, tol, sa carwash atin. Sa atin pa lang Puro dito sa pinag-carwashan ko. Dito sa inyo, meron. Puro lahat sila PWD. Oo nga, sabi mo nga sa akin. Magaling sila. Talagang seryoso sila sa trabaho nila. Kaso, may isa doon, one time, pagbaba ko ng kotse, ginagalong ko, basic car wash lang, sir! Kasi di nila ako marinig di ba? Sabi niya, okay po. So, anong point nung pagsigaw mo? Di ba lang siya PWD, normal na tao siya, tomboy lang. Kago ka. Sabi ko, ay, sorry, kala ko isa po. Ay, hindi po. Okay po ako, sabi niya. Sabi? Ang turn niya, okay daw siya. So, So, hindi sila okay? Yung iba? Kaya nga sabi ko, That's why mo, discrimination yan tangina mo matatanggal. Makakarating to sa Facebook. Pero ang galing nila, tol, pag o-park ka pala, minabasa ka ng kotse mo. Ang nakakaasa. Paano makikita yung nasa harapan mo, tol? Ganun sila kaseryoso sa trabaho nila. Binigyan ka rin ng disability. Eka lang! Tapos, muna! pag paalis ka na, pinupunasan nila hanggang nasa kalsada ka na. Tangin na pupunasan ka pa rin, tol. Ano masagasaan mo pa yun, tol? Hindi ko alam Kaya maingat ako sa kanila Pero mabait sila. To. Sobrang passionate sila sa ginagawa. Pero may isang beses na parang na-anxiety ako, tol. Na-atake ako ng anxiety. Napaparaning din. Ako lang kasi mag-isa nun. Kasi nag-uusap sila. Feeling ko ako pinag-uusapan nila yung mga pinagtatawanan nila ako Bakit naman? Hindi ko alam Parang tatawanan sila Bilang mapapatingin sa akin. Kasi baka naramdaman Isa rin sila nila, language baka naramdaman din nila na PWD ka. Para ito, akala niya normal siya. Feeling ko, pag ganun,
Hindi ka makakahingi. Kunyari PWD ka, tapos PWD nagtatrabaho, hindi ka ata makakahingi ng discount. Kasi PW din sila eh. Ganun ba yun? Ang gulo na, tol. gulo Multiverse, na eh. para multiverse Kaya na nga yan, tol, eh. Kunyari, senior, humingi ng discount sa isang establishment, senior din yung may-ari, tsaka Wala, senior din hindi. nagsiserve. Batas yun eh. Hindi ba ganun Oo, yun? batas yun. Senior din ako eh. Kailangan nilang i-ano yun. Paano i-top up? Kunyari, naglaban Knowledge. sila lang senior cards. Taka na, Yu-Gi-Oh! Naglaban na ng ID. May trap card! Boy, mas matanda ako sa'yo. May trap card, no? Puta eh. Naglabanan eh, no? Pero, okay yun kung sa mga PWD na nagtatrabaho. Tangina, ba't ba tayo napunta sa PWD? Di ko alam eh. Summer yung pinag-usapan, March. Summer, tapos sa disable ka? Oo. Weird, tol. Summer. Ganap sa March. Una, fire prevention, outing. PWD, month din ba ngayon? Hindi ko alam eh. Hindi, di ba? Oo. Or anyway, shoutout sa mga PWDs natin dyan, lalo sa mga talagang gumagawa pa rin ng paraan, no? Kahit wala ka ng kamay o kulang ka pa, di ba? Kaya hindi ka pwedeng mag-reason eh na... Bakit, teka lang, bakit pag sisayang PWD, laging may kulang? Hindi, specific lang sabi ko, yung may mga... Kasi ba ang gusto ko kasing sabihin, hindi ka pwedeng magdahilan talaga na hindi mo kaya eh. Oo. Hindi ko kaya yung trabaho na yan. O sobrang hirap yan. Isipin mo na lang kung kulang ka ng yung mga kulang nga or walang paningin. Diba? Teka lang, tol. May talong na ako dyan. Ang PWD ba lagi talaga may kulang? Paano kung may sobra? May taong may sobra. Yun nga. Kulang or may sobra siya, diba? Ano kaya sobra na nagiging disabled? Chromosome, diba? Okay. Kulang sobra sa chromosomes. Diba? Yung mga ganun. May pa extra body part. Disabled di kaya yun? Sobra sa daliri. Ino-on sila. Hindi, kasi kung kulang, halimbawa, wala kang isang kamay. So, kaya ka ikaw consider disabled kasi nga, hindi ka normal. Parang hindi mo magagawa or mas mahihirapan kang gawin. Paano pa may isang bagay na extra nakakagawa kamay? ng dalawang kamay. Advantage. Ano yun? Advantage Ability. card. Hindi, Advantage card. hindi disability, ability, no? Ito ang aking advantage card. Ability card. Tatlo yung kamay mo, no? At least makapag-flip Tapos sobrang functional din. Oo. Talagang ang lupit ng utak mo nun, tol. Kasi pag dalawa pa lang, Hirap na, ang no? hirap na eh. Oo. Sa tatlo pa, Tangina. ang sarap nung kasi may, kanbaw sa likod, makakamot mo talaga yung likod mo ng maayos. Di ba? Hindi mo na kailangan ng pangtatay na may, pangkamot. may advantages and disadvantages. Sige. Siyempre. Advantages muna yung kamot likod. Tapos Kamot. ano pa? Yun nga, kung functional siya, tapos yung nakokontrol siya ng utak mo, habang nakaharap ka sa computer, may nagagawa ka sa likod. Tangina. Di ba? Bawa, tatrabaho ka. Tapos sa likod, tutupi ka. Ang damit. Mga sinampay. Oo. Di ba? Advantage, ano pa? Kumakain ka dito, sa harap. Sa likod ka, trabaho ka. Disadvantage. Isang nakikita kong disadvantage dyan, tol. Pag nagbubuhat ka. Yung dalawa nga lang, hirap na palakihin. Yung pangatlo pa kaya. Paano yun, di ba? Anong program mo for today? Arms ako eh. Matagal ako ngayon. Arms ako eh. Ang dami kong arms eh. Tsaka hirap pumarap ng damit noon, tol. Yung kailangan tatlo yung ano mo. Gago Labasan. Weird no kapag hindi ka nakaganon. Oo, angas mo nun. Parang ano nun. Yung sa Benten. Yung mga ano ni Benten, ano. Hindi, sabihin, ano ka no, superhuman? Parang mutant nun. Tingin mo, bibigyan kaya siya PWD card nun? Oh, ano pa rin yun? I-consider pa rin yun. Kasi parang superhuman ka na nun eh. Hindi, ang malupit kasi doon, kung magiging PWD ka, pag walang silbi yun, tangina talagang... Siya mo, hihiga ka, nandun lang siya, o nakaharang Si lang. scary movie pare yung gano'n. Oo, yung mga cake. Oo. Pero kung yun eh, talagang ganito rin, nagagamit mo ng ganito, nakokontrol mo, tangina, Kung may extra super arm, power yun, tol. paano ba extra legs din? Ang hirap nun, parang ang langgam nun, parang... Wala maglalakad nun. Ang hirap bumalanse nun, tol. Pero siguro, kung yun nga, kung functional pa rin, di, ano pa rin yun, papabor pa rin sa'yo. Kaso pag nakalawit lang kasi siya dyan, ang silbi mo dyan, boy. Wala, patanggal mo na lang. Siguro, andun siya, papasok sa disable. Oo. Ako si, tayo Andyan niya. lang siya, oh. Weird. Pag sumakay ka pa ng jeep, sikip mo pa, nandito siya sa gilid.
Aray! Naupuan. Paano yan? Aray! Akin na nga, nagdumikatro ka, no? Di ko atro. Dalawa yan dito, may nakadikwatro pa. Ano ka na sa gabal ka na talaga nun. Oo, kung nagagamit mo yun, matikas ka nun, tol. Para kang, sentor. Centaur. Pero tatlo lang kasi yung Centaur apat no? Pero wala akong kwenta pa rin. Ayaw mo disadvantages na wala, yun na siguro. Pag di mo talaga siya nagagamit, pag functional siya, ang angas mo nun, tol. Superhuman ka nun. As in, lahat ng nerves niya connected sa brain mo, nagagamit mo lahat. Pero nakaka-encounter ka na ng PWD na ang sama ng ugali niya. Tapos, hindi mo ma-call out. Kasi PWD nga siya. Parang, Ikaw, meron na? oo, tol. Bakit? Anong ginawa sa'yo? Parang ang hirap niya katrabaho. Parang, Nakatrabaho mo? gusto niya lagi, Pabor sa kanya? oo, kasi PWD siya. Parang, hindi mo maano. Kasi parang, ikaw pa rin lalabas na mali kapag inaway mo. Or kinall out mo. O magtatampo siya kasi babae pa. So, extra ano pa. Wala pa naman. Feeling ko lang. Mga feeling PWD lang. Yung mga tingin ko lang PWD sila. Kaya sila ganun. Mga na-encounter ko. Mga classmate ka trabaho. O yung parang tipong Feeling entitled PWD? Entitled shit sila. May ganun? May ganun. Fucked up yun. Parang alam nilang sila na, parang feeling nila nasa, May pabor sa kanila. oo, nasa oppressed side sila. Kaya Gets. may entitlement sila sa shit. Pero yung totoong PWD talaga naman, naka-wheelchair, wala pa. Ayun, naka-wheelchair siya. Na-imagine ko Parang- na ibig mo sabihin. Parang kailangan niya maganda lagi yung station niya. Computer niya, ayos. Anong kinalaman ng ganda ng computer niya sa Hindi ko nga alam. disability niya? Tapos, kumbaga, kunyari, Well, anyway, pasok pa rin naman. Parang hindi na siya bababa sa IT. Kuya, sira yung ko. pinababa sa IT. Oo, diba? no? Ganun ako. Pag nasisira yung computer ko sa trabaho. Baka muna sa IT. Baka sa IT. Tawag ka ng IT. Ano mo? Baka, siya, di ba? Parang hindi na siya mahasel. Baka yun naman yung kanya. Tapos, ano naman yun? kailangan sa elevator. Priority rin siya. Oo naman. Oo. Matik yun, tol. Elevator yun. Paghahagdanin Pero mo ba yun? mababadrip pa rin ako sa kanya. Isipin mo maghagdan yun. Ang yung dire-diretso sa first floor. Okay lang kung siya. Laki lang galit Dapat din. kasi yung hagdan may slide din, no? Oo. Kaso di pala pwede yun. Walang sasalo sa kanya. Di ba wheelchair, malalambot ang mga balakang nun, yung mga legs nun. Oo. Di pala Gago pwede. mamaya, dito na sa yung paa sa mukha niya. Ganun. Elevator nga talaga. Or escalator, no? Yung escalator na pang, yung flat lang. Gago rin slide din siya dun. Hindi. Wala rin. May stopper. Pakyat, Di ba may pakyat. stopper ang mga, ang mga, Baka nakalimutan. ano ba ito? Wheelchair? Oo. May stopper yan, Baka mamaya, hindi nagbalit ng brake pads. Hindi nag-PMS. Hindi na PMS yung Hindi na, wala palang brake fluid. Oo. Hindi kumagat, no? Bagay. Tol, ang weird tol. May nakita ako nagwe-wheelchair dun sa inyo sa may gate sa subdivision nyo. Tapos imbis na idaan siya sa daan ng tao, dun siya sa kotse dinaan. Kaya ilangat pa. Tapos dinaan pa siya sa humps. Baka nakaset up yung wheelchair. Kaya hindi ko alam eh. Baka may, may makina na tsaka lisensya. Pinigil talaga siya kasi siguro walang sticker. Baka yung sinasabi mo yung dating nakatira doon. Oh, baka kailangan ng sticker? Minodify niya yung... Hindi, totoo yung motor niya minodify niya. Nilagay niya ng sidecar. Ay, hindi. Talagang wheelchair lang talaga. Hindi ko alam yun. Sabi ko, kailangan ba ng wheelchair? Pagpapasok sa inyo, kailangan ba ng sticker yung wheelchair? Ginawang kotse ang puta. Sir, wala kayo sticker 20... Anong classification to? Anong toda ka? Anyway, putya, napunta na talaga sa malalim na PWD yung usapan ang galing sa summer o March na mga events. Ganito, ibayin naman natin. Tanungin naman kita, bukod dun sa mga nabanggit natin, ano ba bang ibang event ng March? Ayun lang din naisip ko eh. Women's Month ngayon, tol. Bakit tinapat sa March? Kasi mainit, tas mainit din ulo nila. Hindi ko alam, Women's Month ngayon. Kaya binabati namin ang mga women na talagang, especially mga nanay, mga ulirang nanay. Ayan, Binabati ko ang nanay ko, si Mami at nanay ni Gian,
Si nanay, ang lola ko, si Mami Ernie, ang mga ulirang nanay na talagang malulupit. Ewan ko, sabi nga daw nila, okay na daw i-open up mo yung feelings mo, lahat ng problema mo sa lalaki, sa nanay mo, kesa sa asawa mo, para wag mo daw gagawin yun. May nakita akong video na isa parang pastor, egoy siya na nagpipreach nun. Kasi nanay mo lang talaga makakaintindi sa'yo Or makikinig sa'yo na babae. Oo. No? Well, totoo naman. Parang i-respect yung opinion mo kung ano man yung kwento mo na yun. In a way na hindi naman sa hindi ka i-respect nun sa asawa mo, pero iba lang ang pagkakatrato. Oo. Kumbaga, iba kasi yung relation ibang relationship. Kasi tayo, naniniwala ako pag naghahanap tayo ng significant other natin o partner na babae, parang doon natin kinukuha yung image sa nanay natin Tapos pag sinabi mo sa babae yan, parang nakailang ex ako sa sinasabi nila, hindi ako nanay mo. Sabi ko, hindi talaga. Hindi talaga. Tangina mo. Kaya nga, yun din yung kailangan tayong mga lalaki maging aware na. Excuse me. Hindi natin mahahanap o makukuha sa ibang babae kung paano tayo minahal at tinrato ng mga nanay natin. Oo. Kasi special yun Sobrang special yung love na yun ng mother to her child to her son o daughter man yan, or especially sa son. Ibang love yun. So hindi natin makikita sa iba yun. Yun yung tinatawag na unconditional love talaga, no? Kahit nga makikita nyo sa mga ibang storya, kahit nakulong, gumawa na ng mga krimen na matitindi, tinatanggap pa rin sila ng nanay nila. Mag-anak pa rin nila yon. So, hindi natin makikita yon sa partner o magiging asawa natin. So, siguro kailangan lang conscious tayo doon o aware tayo doon sa thought na yon para hindi natin hanapin doon sa babae kung ano yung ginagawa or ginawa ng nanay natin sa atin. Pero ito yung unfair Ang babae, naghahanap sila ng father figure sa partner nila. Which is okay sa atin, hindi naman natin binabash kung paano naging yung tatay nila sa kanila. Which is providing, di ba? Lahat ng responsibility ng tatay. Pero pag hinanap mo yung qualities ng nanay mo as a guy sa partner mong babae, parang nega sa kanila yun. Parang negative yun. Hindi ako nanay mo, parang ayaw ko ng ganyan. Lalo na kung mama's boy ka. Di ba? Talaga lumaki ka kasama nanay mo. Di ba? Tsaka natutukan ka talaga. Nabigyan ka ng ano. I mean, para lang ma-distinguish natin din, chopin natin. Ikaw, anong palagay mo sa mga lalaking mama's boy? Anong insight mo about that? Tingin ko iba-iba kasi tol Excuse me. Mama's boy, pero may iba-ibang pagka-mama's boy. Siguro, ako, mama's boy ako Pero hindi ako in-spoil ng nanay ko Mama's boy ako pero hinahampas ako ng hanger ng nanay ko. Hinahabol ako ng kandila ng nanay ko. Meron kasing mama's boy, yung talagang spoiled brat Tapos, kahit adult na sila. Kaya nga, kahit anong maling mistake, hindi na ako call out. Bukod yun, hindi na ako call out. So, nagiging spoiled brat siya. So, tas ngayon, habang malaki na siya, meron na siyang kakayahang mag-decide para sa sarili niya, hindi siya doon nakalin. Nandun siya sa pagdidesisyon, lahat ng pagdidesisyonan niya, nakabase sa kung nasabihin nanay niya. Yun yung parang feeling kong negative na mama's boy. Kasi parang kailangan aprobado muna ng nanay mo lahat, as in lahat, di ba? May mali doon may mali doon sa konsepto na yun Kumpara doon sa pinalaki ka ng naging mama's boy ka, pero binigay lang sa'yo yung tamang pagmamahal, disiplina ka pa rin. Disiplinado ka pa rin. Pero, iba rin. Sa akin, hindi man ako naging mama's boy or di ko na feel na mama's boy ako. Pero, ang weird kasi, siguro kasi yung nanay ko, mas nakafocus siya sa mas weaker son. Mas feel ng nanay nila yun
ang mother instinct, ang primal instinct ng mga nanay talaga is mas nakafocus sila or mas protective sila sa hindi malakas na anak no? Kaya palagi ko kwento ko sa kanya, iba rin yung trato niya sa akin eh. Iba rin yung paghahampas niya para mas malakas ata. Which is okay yun. Okay. Para sa akin, ano yun eh. Wala ka kasing kinalakihang AirPods so kailangan niyang gampanan yung role ng dalawang magulang, tol eh. Ngayon ko naintindihan na parang Kailangan niya maging tough sa'yo, tol. Kasi hindi ka pwede maging soft. ayun nga eh, sobrang tough niya eh. Parang kahit hanggang ngayon eh, nagkukwento ako ng problema ko as adult. Pero bigla lang siyang tatawa. Makulo siya. Hindi kasi, okay din yun. As in, ibig sabihin lang nun, matalino si tita pagdating sa ganung handling. Hindi siya naniniwala na nasasaktan na ako, may problema ako. Hindi siya naniniwala. Hindi kanya binibigyan ng chance maging weak. Hindi kanya binibigyan ng opportunity para maging mahina. Kasi kailangan, kasi yun yung realidad eh. Sabihin mo yung opinion mo, yung weakness mo sa mundo, sa society, walang pakialam yan eh. So yun, parang yun yung inano niya sa'yo na, ayan boy. Pero, hindi niya siguro na diretso sa akin. So, parang, na-take ko lang na iba. Hindi talaga pwede rin eh. Isipin mo kung si Airpat mo, nakasama mo rin, lumaki, ganoon din ako kung nakasama ko rin si Airpat na naging adult tayo. Ganoon din yun eh. Malamang ganoon din ang ginawa nila eh. Ganoon ang ginawa niya sa'yo na parang, hindi ko siya acknowledge yung mga bagay na alam kong magiging cause ng weakness mo paglaki mo. Kailangan tough ka. Kailangan alam mo, walang pakialam sa'yo yung mundo. So, kailangan you have to learn to live with it. Kailangan man up lang. Pero, may isa ako na parang hindi ko na nagustuhan dati. Pero ngayon naiintindihan ko na kung bakit. The way niya rin ako palakihin at tignan ng perspective. Kung paano tignan ng mundo pala. Perspective para tignan ng mundo. Parang, tinuruan ka niya kung paano tratuhin ng babae. Huwag kang mananakit ng babae. Number 1, rule, di ba? May magalang ka sa kanila, maging soft ka sa kanila. Tapos, respetuhin mo sila. Pero, hindi nila natuturo sa atin, tol, ng mga nanay natin. Kung ano ang dapat na expect natin in return pagdating sa babae. Kung baga, kung ano yung reciprocate natin, katas natin bigay yun. Kaya, mostly, ng guy, giving sa pagbabae, di ba? Yun talaga yun eh. Yun yung upbringing karamihan ng mga lalaki na tinuturo sa atin kung paano tratuhin ng mga babae na prinsesa yan. Aalagaan mo yan, di mo pwedeng saktan. Kailangan mong protektahan, lahat kailangan mong gawin para maalagaan. Pero yung hindi tayo tinuruan kung ano dapat yung kapalit nun. Or ano dapat respeto nila sa atin. Kung ano dapat yung expect natin in return. Basta kailangan gawin mo lang yun. So kaya minsan umaabot yung mga lalaki na parang dahil hindi nila alam na kailangan pala ma-reciprocate yung emotion. Ano nangyayari? Ginagawa lang nila ng ginagawa kahit sa loob nila ano na sila, dead inside na, ano mo yun, yung ganung... Pero ang tinuturo sa babae naman, tol, habang bata sila, kung ano dapat ang expect nila sa isang lalaki. Dapat ang lalaki, ganito standards. Kumbaga binibuild nila ang standards ng lalaki sa kanila, pero hindi rin nila tinuturo kung ano dapat ibigay nila, di ba? Yun nga yung medyo broken. Hard truth. Kumbaga. Yung parang broken dun sa upbringing na ganun eh. Parang tayo, tinuturuan tayong kung paano tamang tratuhin ng babae. Ang babae ang tinuturo lang sa kanila is kung ano yung expect mo sa lalaki kung paano ka dapat tratuhin na ganito. Pero hindi sinasabi sa kanila na dapat ganito rin gawin mo sa mga lalaki na magiging kasama mo. Kailangan give back, reciprocate, o kung ano man. So parang may entitlement dun diba? Sa ano na yun eh, sa concept na yun eh. Yun dapat parang gusto ko rin sana sinabi sa akin ng mama ko na siguro hindi niya rin binigay sa tatay ko, tol. Hindi niya rin nabigay sa mga partner niya. Hindi niya rin alam kung ano dapat din ma-reciprocate ng mga partner nila lalaki. Pero, mabalik lang sa pagiging mama's boy. Tingin mo, bakit din kaya yung mga ibang babae parang red flag yun pag mama's boy? No? Sa kanila, no? Parang red flag. Mama's boy yan. Feeling ko kasi parang nararamdaman nila competition eh. Oo, no? Parang imbes na dapat ako ang ideal para sa akin is yung partner ko at yung mother ko. Best friends, alam mo yun? Parang, di ba best friends? Parang
may relationship na talagang solid. Oo. Na pwede nila nga akong pagkampihan eh. Magkakampi Oo. sila tapos ako yung kalaban nila eh. Parang gano'n eh. Pero ang nangyayari, parang nagkakaroon ng competition na sino mas better na babae para dito na or humandle para sa kanya. Parang gano'n. Tsaka naka-encounter ka na. Kasi ako naka-encounter na. Nasabihan ka ng babae na babalik na kita sa nanay mo or doon ko sa nanay mo. Naka-encounter ka na ng gano'n. Hindi naman ibabalik pero yung tungkol sa nanay, oo, meron na rin. Tangina, Na parang isip-isip ko, no? Parang, oo ba? Kumbaga parang magsama kayo, gano'n, mga gano'n shit. Oo. So, why not? Number 1, walang nagging. Number 2, yung expectation araw-araw. May expectation pero hindi naman to the point na parang impossible expectation, no? Ako kasi yung pagiging mama's boy ko, siguro habang lumalaki, hindi naman siya isasabihin kong perfect na sobrang naging smooth ng mga nangyari sa akin. Feeling ko, may mga maliding part yung nanay ko. Kung paano niya ako tinrato. Hindi naman sa mali yung nanay ko ha. Sobrang love kasi ako ng nanay ni Ermat tol na parang minsan parang mali na yung ganong diskarte. Hinayaan niya ako kung ano yung mga shit. So habang kung ano yung ginagawa ko, kung ano yung gusto ko, sinayaan niya akong gawin yun. Feeling ko kasi tol, kaya ganun din si Ermat mo. Tsaka Ermat ko rin ganun din. Wala naman kasi silang parang masculine energy na kasama. Wala rin silang father figure. Babae pa rin sila tol eh. Hindi nila alam kung anong way ng lalaki. Nakatulad natin ngayon, buti nga may mga ganito tayong podcast, may mga male influencer na nag-open ng truth para sa ating mga lalaki na hindi talaga alam kung or hindi lumaki may father figure din. Oh. No? Tsaka nag-challenge ng ideas natin or ideals natin bilang lalaki. Na, yung ba yun? Ganun ba dapat? Di ba? Maganda talaga rin. Isa yun para sa akin, isang magandang epekto ng social media. Kasi kung isipin mo kung panahon na yung dati, ibabalik natin, tapos ganito tayo. Sobrang isolated lang. Limitado lang yung mga taong nakakausap mo. Wala, it's either magiging sip ka lang or magiging sobrang toxic masculine mo naman na ma-overboard na talaga na Kasi, overkill na, diba? tingnan nyo. Katulad namin, wala kaming father figure, may nanay lang. So mostly, feminine energy lang yung mga na-feed sa amin. Isipin nyo paano namin malalaman or magkaka-experience ng ganito pala dapat ginagawa ng lalaki or ganito. Which is sa pop culture. Minsan mali din yung mga finifeed sa atin ng pop culture. Most of the time. Oo. Pero, ang pinaka-experience namin is sa pagkakamali. Sa mga bagay. Kailangan pala yung magkamali bago malaman ay ganito pala. Trial and error talaga. So, fucked up muna talaga kami. No? Tayo, mga lalaki, bago talaga sampal ng katotohanan. Ang hirap no? Tsaka yung sa Ermat ko, linawin ko lang yun. Kasi, kumbaga kung bibigyan ako ng chance na ulitin yun, pipiliin ko pa rin si Ermat. Every single time, pipiliin ko yung love na yun. Kasi hindi ko makahanap sa iba yun kahit kanino. Actually, So, hindi naman talaga yung nanay natin, yung qualities ng nanay natin yung hinahanap natin eh. Yung pakiramdam lang na home. Alam mo, yun yung hinahanap natin sa babae. Tsaka, maganda nga doon, at least ngayon na-identify ko na. Diba? Na-distinguish ko, diba? Na nagkakaroon din kami ng usapan ni Ermat na gano'n. Ganun to kasi, parang naging ganito mo ako tratuhin nung. Kaya minsan naging kupal ako, naging bastos ako. Kasi parang feeling ko, naging entitled ako sa mga opinion. Akala ko, ganito lang dapat yung trato ko. Kaya naging bastos ako. May mga pagkakataon ako nung habang lumalaki ako na gano'n ako na yung isang rebelde way ko na wala akong pakialam. Mabasos ko yung nanay ko, masagot ko. Ngayon, sobrang open namin sa isa pagdating sa ganitong usapan. Nasabi ko lang, hindi ka mali siguro ganun ka lang talaga magmahal. Pero syempre, isipin mo, meron ding epekto yun. Naging epekto sa akin na nahirapan akong hanapin kung ano dapat, identify, no? Ano ba talaga dapat ako as a man? Paano ba dapat ako kumilos? Paano ba dapat ako umarte? Paano ba dapat ako magsalita, mag-isip, pagtrato? Pero, yun na nga, ang ending, or hindi naman ending, pero ang nangyari, di ba? Natuto,
patuloy na tututo, respect pa rin yung number 1 talagang bagay na kailangan nating apply sa lahat. Feeling ko hindi rin tayo nasuntok masyado, nabanatan ng mga tatay natin eh. Feeling ko yung pinaka number 1 kulang din sa atin, tol. Paano masusuntok? Namatay agad. Kaya nga eh. Bobo eh. Hindi. Rest in peace, guys. Rest sa mga in peace. airpods. Kaya sa mga, yun nga, ulitin namin sa mga nanay namin. At dyan, syempre, sa mga nanay nyo, kumbaga, abangan dyan. Bigay nyo yung pwedeng maibigay na pagmamahal. Respeto. Kasi walang babae na makakapalit nun or makareplace nung bibigay ng pagmamahal ng isang ina. Totoo yan. Hindi naman sa influensya ko kayo ng masama, pero yung partner, yung girlfriend mo, pwede kang iwan yan anytime. Pwede ka rin makahanap ng kapalit niyan. Eh, nanay mo, hindi mo mahahanapan ng kahit anong kapalit yan. Yan, nag-iisa lang yan. Sabi nga daw ni Drake tol mahal lang daw niya, nanay niya tsaka kama niya. Tanginahin lang talaga. Hindi ka iiwan. Tayo na, no? Ibig sabihin, home yun eh. Home nanay tsaka yung kama mo. Totoo. Doon lang, fuck. Pinakamagandang linya ni Drake. Iniisip kaya yun yung tipong babalik-balikan ko. Oo. Babalik-balikan natin. Pagtandaan natin di ba? Yung mga kwento, mga ulam, Sarap. mga kulitan, di ba? Lambingan. Alam mo, namimiss ko nga yung stone pork chop ng nanay ko. Yung sobrang tigas ng pork chop eh. Na-prito. Kahit binat ako sa kapatid ko, nasaktan siya eh. Di ba? Ako namimiss ko minsan. Oh. Kahit andyan si Ermat, yung pag nasa mall kami ng bata ko, yung siyempre takbo ka ng takbo. Pupunasan yung likod mo. Ay, oo. Di ba yung mga ganun? Simpleng bagay, pupunasan yung likod mo. Kaya minsan pinapagawa ko pa rin yun eh. Kahit matanda na ako. May, pupunas ka yung likod ko. Sumsana yung likod ko eh. Parang pag ginagawa natin ko yun, parang pili ko bata ulit ako, tol. Parang ang saya. Ang core memory ko naman, yung pag nasisinga ako, bigay ni mama yung mami yung panyo niya, singahan ko. Tapos kinuha ko sa girlfriend ko dati, galit siya. Di pala pwede yun. So nanay lang talaga yun, guys. Tapos bigay sa girlfriend mo, no? Baboy mo naman! Kaya abang andyan mga nanay natin. Okay. Let's show them na sulit o worth it yung pagpapalaki nila, yung pagmamahal na binigay nila. Kasi marami nga sa atin ngayon, ng mga wala na parehas nanay at tatay Diba? Wala na silang, isang bagay na naiisip ko na hindi ko na pwedeng magawa yung malibre yung tatay ko. Malibre ko siya sa pagkain, sa restaurant, may labas, sa inuman, mga ganong bagay. Or mapasalamatan man lang siya sa mga nagawa niya, diba? Kasi nga, wala na, patay na siya So, yun, alam mo yun, so may mga magulang pa dyan. Huwag natin sayangan yung oras. Everyday. Ang malilibre mo na lang bulaklak at kandila. Wala, hindi mo nga alam kung nakikita pa nila yun Bagay. Diba? Wag na lang. Hindi mo nga sure kung nakikita pa nila yun, na-appreciate ba nila yun. Pero syempre, gesture yun, na namang masama. Ang point ko lang is, habang buhay, bigyan mo bulaklak. Diba? Wag lang yung pampatay. Yung pambuhay ang ibigay mo. Sa madaling salita, appreciate natin sila. Habang andyan. Alam mo, itong mga topic na to, parang, ito rin yung minsan naisip ko araw-araw. Lalo na pag may anak, no? Parang ayaw mo mag-messed up kasi ayaw mo lumaki siya katulad natin na broken and shit. Pero parang minsan hindi mo maiwasan din na may hindi ka magawa kasi sa sitwasyon. Pero para nakakapanghina sa atin as a parent din no? Hindi mo alam kung saan ka babawi. Hindi mo alam kung paano mo mababawi. Naisip mo ba yung parang hindi ka takot mamatay pero wag naman po muna sana. Oo. Ganun. Diba? Parang kasi parang nasa isip ko, kung kukunin na ako ni Lord Pero wag naman po muna. Kumbaga parang bigyan niyo muna ako ng chance na malagpasan man lang yung naibigay ng tatay ko sa akin na maibigay ko sa anak ko. Diba? Siyempre ayaw mo na maranasan niya yung experience mo Diba? Yung tipong clueless ka. Di mo alam kung saan ka titingin. So parang kung ano nasa harap mo, yun na lang. Saba ka dyan. Pag nagkamali ka, balik ka. Hanggang ma-figure out mo ulit-ulit na kung sasabihin kong
kung titingnan ng iba, syempre ang daming oras na nasayang. Which is dapat sa maagang edad pa lang na naituro na sa'yo ng tatay mo yun, naibigay na sa'yo yung wisdom na yun. Kaso nga, wala eh. So, saan mo siya kukunin, di ba? Sa experience na lang. Grateful ako na maswerte tayo, na ginaid tayo ng Diyos dito sa kung nasan man tayo ngayon, na kung paano tayo as a man. Di man mag-a-agree lahat, okay lang. Diba? Bahala kayo, kainan nyo. Pero ngayon nga rin naisip ko, tol. Parang minsan, Lord din, inaano ko na malagpasan din sana yung... Diba? Oo. Isa yan, tol. Isa yan sa mga... Pero lalo sabi siguro sa mga katulad namin na maaga nawalan ng airpot o ng airmat na gumagabay sa kanila. Mapababae, mapalalaki na magulang, diba? Pag merong kulang na hindi mo naranasan yung ganito ng tatay mo o nanay mo, tapos nagkaanak ka, isa yun sa araw-araw mong iisipin na Lord, bigyan mo pa ako ng chance para kami hinahabol na oras. Or parang, ako naman kasi hindi na ako natatakot, hindi ako nag-worry na. Kasi nga, pinagpapasa Diyos ko na lahat eh. Pero, yun nga, lagi yun na parang, pag mag-isa ka sa toilet, natay ka. Doon kasi lagi yung parang ano ko yung thinking chair ko yun, tol eh. So, may isip mo na, bigyan mo pa ako ng time na mahabang panahon, Lord. Kasi, hindi po ako nagmamadali sa mga blessing na ibibigay mo, pero bigyan mo ako ng enough time para maibigay ko yung wisdom, maipasa ko yung wisdom sa anak ko at sa magiging anak ko pa kung bibiyayaan niyo pa ako. Diba? Ako naman. Sense of fear. Oo. Diba? Fear din na parang mawawala ka ng hindi mo man lang naiaano sa anak mo yung feeling ko ngayon, deserve niya. Sa age ng mga anak natin, hindi man talaga tayo kailangan ng anak natin ngayon. I mean, basic needs pa lang kailangan naman nila sa atin eh. Gusto ko sana, yung time na kailangan nila tayo, yung wisdom natin, andun tayo. Alam mo, yung matatakbuhan tayo. Kasi sa atin, selfish reason lang eh. Yung mga memories nyo, para sa atin yun eh. As a parent, ayun yung parang... Hindi, importante ang father figure sa edad na paglaki ng bata eh. Mula sabihin nating yung ano bang tawag sa edad na gano'n? Mga 3 hanggang 7 hanggang 8. Kasi yan na yung nagpipick up na siya ng mga habits eh, di ba? Yan na yung time na nabubuo yung magiging ano niya eh, magiging pagkatao niya, paglaki. So, dun magmamatter kung present ba si Airpat o hindi. Ayun nga, yung basta yung gusto ko lang yung point na kailangan ako ng anak ko. Katulad nung dumating tayo sa point na sino matatakbuhan ko, alam ko ito nang dapat. So, andun ako. Na parang, yo, I got you. Ano ba yan? Sige, ang bahala dyan. Tanga-tanga mo naman. Tapos, tol, sabi ko nga doon kay Lord, diba? Sana bigyan niya akong slagpas pa sa tatay ko na experience. Ganun. 13 na wala yung si Airpat, diba? Pasay ko, baka pilosopohin ako eh. Hindi Parang ganun age, parang 12. 11 ka lang. Oo, ganun. 11. Baka mamaya pagdating ng 13 ng anak ko, kuhanin na ako. Lagpas ka na. 11 lang yun eh. Airpat mo eh. Dito ka na. Lord, andyan ka ba? Ikaw lang? Ikaw naman? Iniwan mo na ba ako, Lord? Si Alvin. Sino yun? Yung Alvin. Yung sa sex bomb. Yung sinabi niya yun? Oh. Lord, andyan ka ba? Mahal mo pa ba ako, Lord? Takay na pinalagpas ka lang ng 2 taon, kinuha ka rin, no? Lagpas ka na. Ano ba usapan natin? Di ba yun sinabi mo? Pinagbigyan ka na, alam mahal mo pa? mo ba ako, Lord? Pinagbigyan ka na, mimili ka pa. Pero yun nga, siyempre, isang ano yan ng isang batang parent. Isang, parang dala-dala yun, araw-araw. Hindi naman siya burden eh, pero parang siyang gift, pero at the same time, curse. Pero good thing siya. Kasi yung pinaproblema mo is something na para sa anak mo. Although, hindi naman natin siya that problemahin, hindi natin siya that i-worry kasi mga ganun klaseng bagay, wala tayong control dun eh. So, wala tayong magagawa dun kundi iasa lang lahat kay God lahat yun. Ipasa sa Kanya na kung bibigyan mo ako ng chance, please, sana para sa bata, para sa anak ko. Hindi mo siya kailangang isipin araw-araw. As long as pagdasal ka, magtiwala ka. Pag nagtiwala ka na, dasal ka na, may tiwala ka sa Diyos. Tingin mo,
sinasabi mo faithful ka talaga at may trust ka. So, hindi ka na mag-worry kasi alam mo, God will do His thing eh. Diba? Gawin mo na lang kung ano yung mga kaya mong kontrolin as a father or as a mother. Yan lang. Kaya, uulit-ulitin namin sa inyo na bigyan natin importansya ang ating mga magulang habang andyan pa. Para hindi tayo magsisi pag wala na sila. Bulaklak, pampatay lang yun eh. Ang kupal mo pa, no? Kinuha mo pa sa kabilang puntod. Kahit hindi mo siya bigyan ng material, di ba? Yung tipong verbal. O kung hindi man verbal, pakita mo, di ba? Sa actions. Yung appreciation. Or kung kupal ka dati, gago ka dati, pakita mo yung changes na Mas kupal ka pa. mas lumala ka. Sama. Ma, gusto ko lang sabihin sa'yo, tinatawagan mo, no? Gusto ko lang sabihin sa'yo na ikukulong man nila ako. Punta ka dito. Hindi. Iba pa rin talagang mga nanay. So, salute kami. Happy Women's Day. Women's sa mga Month. Women's Month. Sa mga nanay, no? At ng mga airmat natin dyan. At syempre, kahit dito sa mga airmat, sa mga babae, sa mga women na talagang nagsistrive para maging future wife. Yun. Diba? Na talagang may respeto bilang sa kapwa nila babae, pati sa mga lalaki at syempre sa mga magulang na katatanda. Tsaka para dun sa mga babaeng hindi marunong mag-take na accountability. O sige, buwan nyo pa rin. King ina nyo. Happy Women's Month pa rin sa inyo. Happy Women's Month pa rin sa inyo mga hindi marunong take na accountability, laging tama, hindi marunong reasoning. Pointing fingers. Pointing fingers, no? Victim Blaming. Ewan ko sa inyo. Well, kaya ayaw na yung mga Pinoy sa mga black girls naging no Fugazi. Hindi, joke lang. Joke. Gusto ko yung si no Fugazi. Fugazi. Anyway, yun lang eh. Ano pa bang mga pwedeng i-celebrate sa month ng March? Feeling ko yun lang yung mga special days or special occasion. Ulitin lang namin. Siguro, bago natin tapusin to, papaalala lang ulit namin yung pag-iingat, maging aware tayo sa paligid natin yan. Sobra init. Mga appliances. Tapos siyempre yung sarili nyo rin. Ingatan natin, maraming tumatakbo ngayon. Maraming diba? Nagja-jogging, nagra-run. Sobra init ngayon. Mga nagbabike. Mga nagtatrabaho sa kalsada, mga riders, ingat kasi sobrang init ngayon. Delikado. Pero regardless man kung may kailangan i-celebrate or may araw man na special o try nating i-treat yung everyday as a blessing, as a special day kasi nagising pa tayo. So, i-treat natin siya as special day, every day. Kasi buhay ka. Huwag ka masyadong maging kupal at entitled kasi maraming hindi nagising ngayon. Kaya swerte mo kasi nagising ka pa. Ha? Ina mo ka? King ina mo. Dahil lang ito, may naisip ako bago mo i-end. Paano kung PWD card, tapos senior card, tapos naka-student ID card pa? 60% na yun, tol. 20% ba yung student ID? Ay, 15 lang yun, no? Parang dati walang pakialam naman yung mga sa akin. Pag student ka, puta, wala kaming paki. Paano pa nagsama-sama mo lahat yun? Di ang laki ng discount mo. Kaya magbayad. Sabihin sa'yo, ano pa gusto mo? Bayad po. Ay, discount po. PWD, senior, tsaka student mo. Nilabas mo lahat, no? Tangina. Siguro ikaw pinaka-hate lahat ng mga food chains, no? Di ka na sasakay ng mga Grab, di ka na sasakay ng mga jeep, tricycle. Ang daing ID na ito, ah. Lugi sa'yo, boy. Mapanlamang. Takina, abusado. Yun lang. Gusto ko ilabas. Anyway, tatapusin na natin itong episode na to. Episode 7 ng Leave the Kids Alone. Leave the kids alone. Can't thoughts. Laging tatandaan, leave the kids alone. Kung ano mang ginagawa niya, yung mga batang lumaki na yun sila maglaro. Ay! Guide natin sila para maging mabuting lalaki. Mabuting babae. Ay! Yup. Hanggang dito na lang. See you on the next episode.
Goodbye. Peace and love to everybody.